mga kilos protesta ng mga Pilipino laban sa gobyerno ay matagal nang nakagawian. Gumawa na ang mga Pinoy ng dose-dose ng mga pag-aaklas at pag-aalsa laban sa iba't ibang namamahala sa buong kasaysayan ng bansa sa loob ng mahabang panahon. Simulan natin ang kwento ng kasaysayan ng mga pag-aaklas, kilos protesta ng mamamayang Pilipino sa panahon ng kolonyal na Espanyol noong ika-16 na siglo. Ang mga pag-aalsa, paglaban sa mga nakaupo sa poder na nagmula sa lokal na mga panandaliang pag-aaklas hanggang sa ganap na maging Rebolusyon Nasyonal ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa pamamagitan noong panahon ng kolonyal. Maraming mga nag-aalsa ang naganap, partikular noong panahong sakop ng Espanya ang Pilipinas, circa 1565 hanggang 1898. Nag-aalsa ang mga mamamayan dahil sa iba't ibang mga hinaing, kabilang ang sapilitang paggawa, hindi makatarungang pagbubuwis, panunupil sa relihiyon at pangangamkam ng lupa ng mga praileng Espanyol. Kabilang sa mga pangunahing halimbawa ng pag-aalsa ng mga Pilipino ay ang Dagami Revolt ng taong 1567 sa Cebu, ang Dagohoy Rebellion noong taong 1744 hanggang 1829 sa Bohol na itinuturing na pinakamatagal sa kasaysayan ng Pilipinas. Tumagal ng 85 taon ang insureksyon. Ang Silang Revolt 1762 hanggang 1763 na pinamunuan ni Diego at Gabriela Silang sa rehiyon ng Ilocos. Ang Rebolusyong Pilipino ng taong 1896-1898, isang malawakang armadong rebelyon na pinamunuan ng katipunan na naglalayon ng pambansang kalayaan mula sa Espanya. Ang digmaang Pilipino-Amerikano 1899 hanggang 1902, kung saan nilabanan ng mga Pilipino ang kolonyal na paghahari ng Amerika pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano. Maging sa panahon ng formal na makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946 sa kamay ng mga Amerikano, ay nagkaroon na ng rebelyon ang tinaguriang Hukbo ng Mapagpalayang Bayan o Hukbalahap na pinangunahan ni Luis Taruk. Ang nasabing kilusan ay naging mga rebeldeng komunista o NPA na pinamumunuan ni Dante Buscaino na naging armadong grupo ng Communist Party of the Philippines na binuo naman ni Joe Maciso. Nasundan pa ito ng iba't ibang jihadist group tulad ng MNLF, MILF, Abu Sayyaf na magpahanggang ngayon ay nananatili rin sa loob ng mga dekada. Nasundan pa ito ng tinaguriang Bloodless People Power Revolution o EDSA 1 noong February 22-26, 1986. Naging kabahagi ako ng kaganapang ito at nagamit ng Enrile Ramos breakaway sa rehimeng Marcos noon at ako'y inakusahan ng Malacanang na kumiling sa mga rebeldeng sundalo at tinaguriang mouthpiece ng mga Ramboys. Nagkaroon ng isang serye ng hindi marahas na mga protestang masa na humantong sa pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa pagpapanumbalik ng demokrasya. Ang EDSA 1 People Power Revolution ay nasundan ng EDSA 2, ikalawang pagkilos noong 2001, isa pang malawakang protesta na humantong naman sa pagbibitiw ni Pangulong Joseph Estrada dahil sa mga kasong katiwalian. Mula noon hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay nagpapatuloy sa mga sinasagawang kilos protesta na nanawagan ng People's Power upang pababain sa pwesto ang nakaupong Pangulo. Nais kopyahin ang EDSA 1 and EDSA 2 People Power Revolution. Ang paulit-ulit na mga kilos protesta, pag-aalsa na ito ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na kasaysayan ng paglaban ng mga Pilipino laban sa inakalang pang-aapi, paniniil at pang-aabuso ng mga nailuklok sa kapangyarihan.